Tiwala ang mga grupo ng mga manggagawa na mapapababa ng pamahalaan ang unemployment rate sa 4% sa taong 2022. Ngunit para makamit ito, kailangan raw siguraduhin ng pamahalaan na mabibigyan ng permanenteng trabaho ang mga Pilipino. Sa ngayon kasi, nasa mahigit 1 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ilalim ng sistemang kontraktualisasyon. Ria Fernandez sa detalye. Target ng pamahalaan na mapababa sa 4% ang unemployment rate sa bansa sa taong 2022. Noong Abril, nasa 6.1% ang mga walang trabaho sa Pilipinas. Tiwala si Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia na pagkatapos ng 6 na taong termino ni Pangulong Rodrigo Duterte ay mapapababa nila ito sa 5 hanggang 4%. Maging ang mga grupo ng mga manggagawa, nakikitang maaabot ito ng gobyerno, pero iginiit nilang dapat siguraduhin ang pagbibigay ng permanenteng trabaho. Sa hawak nilang datos, nasa mahigit 1.3 milyon ang Pilipinong nagtatrabaho sa ilalim ng sistemang kontraktualisasyon. Maglulunsad ng shame campaign ang Buklura ng Manggagawang Pilipino o BMP at mga kaalyado nito laban sa mga kumpanyang patuloy na nagpapatupad ng contractualization. Kung mayroong Oplan Tokhang laban sa mga iligal na droga, Oplan Tokhang din ang gagawin namin sa mga gamit at alamat na gumagamit ng kontraktual na paggawa. May 1 million signature campaign din sila na kanilang isusumite kay Pangulong Duterte sa kanyang ika-100 araw sa pwesto. Kasabay nito, personal na nilang ipaabot sa Pangulo ang kanilang mga panawagan para tuluyan ng mawakasan ng kontraktualisasyon. Kabilang dito ang maglabas ng executive order at gawin itong krimen. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.